Sige, makinig kayo. Lahat kayo tinanong ako, Reggie, anong pinakamasarap na fried rice sa mundo? Simpleng tanong, pero ang sagot, ang hirap sagutin. Ang fried rice ay hindi lang basta pagtapon ng tirang kanin sa kawali na may konting toyo. Hindi. Ito ay isang sining. Ito ay tungkol sa pagiging eksakto, pagmamahal, at perpektong pagluluto. Ito ay isang simponya ng mga lasa, ang tekstura ng bawat butil ng kanin, ang amoy na tatama sa ilong mo at magsasabing, ito ay magiging kahanga-hanga. Ito ang pinaka-comfort food, isang putahe na pwedeng simple pero napaka-sopistikado. Alam mo, mula sa mataong kalye ng Asya hanggang sa mga mamahaling restaurant sa buong mundo, bawat kultura ay may sariling kampeon, sariling obra maestra ng fried rice. Bawat isa ay nagsasabi ng kwento tungkol sa mga tao nito, kasaysayan nito, at mga sangkap nito. Ang iba ay matapang at babatukan ka sa lasa, ang iba naman ay banayad at elegante. Pero alin ang pinakamahusay? Alin ang nakatayo sa itaas ng lahat bilang ang walang kapantay na hari ng wok? Ito ay isang labanan sa pagluluto na napakalaki, isang pagtutuos ng mga higante na nangangailangan ng ating buong atensyon. Ngayon, maglalakbay tayo. Susubukan natin ang mga kalaban na ito. Hindi lang ako magpapakita ng mga litrato. Ipapaliwanag ko kung ano ang nagpapaganda sa bawat isa. Bibilangin natin ang 5 pinakamasarap, pinaka-iconic, pinakakahanga-hangang fried rice dish mula sa buong mundo. Kaya, umupo na kayo, ihanda ang inyong mga notebook, dahil ito ay isang masterclass na ayaw mong palampasin. Tara na, magluto na tayo. Panimula sa ating listahan sa numero 5, mayroon tayong batayan, ang gold standard, ang nagsimula ng lahat, ang Yangzhou fried rice mula sa China. Huwag na huwag mong tatawagin itong ordinaryong take-out fried rice. Insulto yan. Ito ang tunay, isang putahe na may kasaysayan, may kagandahan. Hindi lang ito basta magulong halo ng kung ano ang natira sa ref. Bawat sangkap ay pinili ng may layunin. Pinag-uusapan natin ang perpektong luto na butil ng kanin. Bawat isa ay hiwalay, malambot at hinding-hindi malata. Nakuha mo? Ang malatang kanin ay para sa mga baguhan. Ang putaheng ito ay isang masterclass sa balanse. Mayroon kang tamis mula sa char siu o Chinese barbecue pork, ang banayad, lasang dagat ng hipon, ang matingkad na berde ng sibuyas, at ang maganda, ginintuang una ng scrambled egg na nakahalo. Hindi ito tungkol sa isang sangkap na mananaig sa iba. Ito ay tungkol sa pagkakaisa. Ito ay isang maselang sayaw sa wok kung saan bawat bahagi ay may pagkakataon na sumikat. Ang teknik ay mahalaga, mataas na init, patuloy na paggalaw, at ang wokhe, ang maganda, mausok na hining ng wok na makukuha mo lang sa tamang pagluluto. Hindi lang ito pagkain. Ito ay patunay sa mga siglo ng culinary perfection. Napakaganda. Sa matinding numero 4 ay isang putahe na kasing ganda, tingnan gaya ng sarap kainin, ang kahanga-hangang Thai pineapple fried rice, o khao pad saparot. Ngayon, ito ay matalinong pagluluto. Ang ibang tao ay takot maghalo ng matamis at maalat. Mga duwag. Ang mga Thai, sila ang mga master nito. Kinukuha nila ang simpleng fried rice at pinapataas ito sa pamamagitan ng tropical, matamis at maasim na suntok mula sa sariwang piraso ng pinya. Ito ay isang matapang na hakbang, at kapag nagawa ng tama, ito ay talagang kahanga-hanga. Ito ay isang pagsabog ng lasa sa bibig mo na gumigising sa bawat panlasa. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pinya. Makukuha mo ang magandang alat mula sa fish sauce, ang yaman mula sa hipon o manok, ang kagat mula sa inihaw na kasoy sa ibabaw, at minsan, konting anghang mula sa sili. At ang presentasyon, ahayin sa loob ng inukit na pinya. Aba, purong teatro yan. Napakatalino. Nagpapakita ito ng kumpiyansa. Sinasabi nito sa iyo na ang chef ay hindi lang nagmamalasakit sa lasa, kundi sa buong karanasan. Ito ay isang selebrasyon sa plato o sa pinya. Ito ay buhay na buhay, nakakakilig at walang pasubaling masarap. Numero 3, Japanese chahan, simplicity na ginawang sining. Sa numero 3, maglalakbay tayo sa Japan para sa chahan. Ngayon, makinig kayong mabuti. Sa unang tingin, baka isipin ninyo, Reggie, mukhang simple lang ito. Simple, huwag-wag mong ipagkakamali ang pagiging simple sa kakulangan ng husay. Ang chahan ay ang pinakatampok ng pilosopiya ng pagluluto ng Hapon. Kunin ang pinakamagagandang sangkap at tratuhin ang mga ito ng may lubos na paggalang. Ito ay malinis, eksakto, at ang pagluluto ay dapat na walang kamali-mali. Hindi nagtatago ang mga Hapon sa likod ng bundok ng mga sarsa. Ang kalidad ng kanin, ang pagiging sariwa ng itlog,
ang hiwa ng baboy, lahat ay dapat perpekto. Ang susi dito ay ang tekstura. Madalas gumagamit ang mga Hapon ng short grain rice na nagbibigay dito ng bahagyang mas chewy, mas malagkit na tekstura kumpara sa pinsan nitong Chinese. Ngunit hindi ito dapat malata. Bawat butil ay nananatiling hiwalay. Gumagamit sila ng dashi o iba pang banayad na pampalasa upang lumikha ng malalim, maalat, umami na lasa na napakasarap nang hindi naman nakakasawa. Madalas itong tinatapos ng konting toyo at ilang pinong hiniwang sibuyas. Ito ay isang tahimik, may kumpiyansang putahe. Hindi ito sumisigaw para sa iyong atensyon. Kinikita nito ito sa pamamagitan ng purong, walang halo na kalidad nito. Iyan, mga kaibigan, ang tunay na husay. Numero 2, Indonesian nasi goreng, ang madilim, matapang at maganda. Ngayon, seryoso na tayo. Sa numero 2, ito ang powerhouse mula sa Indonesia, ang nag-iisa at walang kapantay na nasi goreng. Hindi ito ang iyong magaan, malambot na fried rice. Hindi. Ito ay madilim, malagkit, matindi at talagang nakaka-addict. Ang sikretong sandata? Ketchup manis. Ito ay isang matamis, makapal, parang pulot na toyo na bumabalot sa bawat butil ng kanin, nagiging caramelized sa init ng wok, at nagbibigay sa putahe ng signature nitong madilim na kulay, at ang hindi kapani-paniwalang tamis at alat na lalim. Ito ay isang profile ng lasa na ganap na kakaiba at lubos na hindi malilimutan. Ngunit hindi nagtatapos doon ang henyo. Ang nasi goreng ay isang halimaw ng mga tekstura at lasa. Madalas itong maanghang mula sa sambal, isang maanghang na chili paste, at puno ng manok o hipon. At ang mga toppings, dito ito nagiging obra maestra. Isang perpektong prito na sunny side up egg sa ibabaw, na may malabnaw na pula ng itlog na lumiliha ng sarili nitong sarsa kapag hiniwa mo ito. Malutong na pritong shallots o bawang goreng na nakakalat sa lahat para sa kamanghamanghang kagat. At sa gilid, krupok, ang mga malalambot, malutong na prawn crackers. Ito ay isang buong atake sa pandama, at bawat kagat ay purong, walang halo na kasiyahan. Napakasarap na putahe. Numero 1, Filipino sinangag, ang puso at kaluluwa ng almusal. At ngayon, ang sandali na hinihintay ninyo, ang numero 1, ang kampeon. Para sa akin, ito ay walang iba kundi ang sarili nating ang maluwalhating Filipino sinangag. Ang ilan sa inyo ay baka sumisigaw, pero Reggie, napakasimple lang. Oh, at yan ang kapangyarihan nito. Ito ang walang kapantay na hari ng fried rice, dahil ginagawa nito ang isang bagay. At ginagawa niya ito ng may lubos, nakakabusog na perpekto, ipinagdiriwang nito ang bawang. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa konting bud-bud ng garlic powder dito. Hindi. Nag-uusap tayo tungkol sa tambak ng sariwang tinadtad na bawang, pinirito hanggang maging ginintuang kayumanggi at malutong, na nagpapabango sa bawat butil ng kanin na lumipas ang araw na may hindi kapani-paniwala, matapang at mabangong lasa. Ang sinangag ang pundasyon, ang puso at kaluluwa ng almusal ng Pilipino. Hindi lang ito side dish, ito ang pangunahing kaganapan. Ito ang perpektong kapareha para sa kahit ano, tapa, tosino, longganisa, daing na bangus. Ginagawa nitong piyesta ang isang simpleng pagkain. Ang amoy ng bawang na piniprito sa umaga ay ang amoy ng tahanan. Ito ay ginhawa, ito ay nostalgia, ito ang lasa ng libu-libong masasayang alaala sa hapagkainan. Hindi nito kailangan ng dosenang sangkap para maging kahanga-hanga. Ito ay patunay na sa pagmamahal at paggalang sa isang simple, makapangyarihang sangkap, makakagawa ka ng isang bagay na, walang duda, ang pinakamasarap na fried rice sa mundo. Ito ay tapat, ito ay makapangyarihan, at ito ay atin. Talagang kahanga-hanga. Ang huling hatol ay sa iyo. Kaya ayan na. 5 kamanghamanghang putahe, 5 higante sa pagluluto, mula sa ganda ng Yangzhou hanggang sa simpleng kagandahan ng sarili nating sinangag. Naglakbay tayo sa Asia, natikman natin ang matamis, ang maalat, ang maanghang, at ang napakasarap. Bawat isa sa mga fried rice dish na ito ay panalo sa sarili nitong paraan, isang patunay sa kultura at pagmamahal ng mga taong lumikha nito. Ngunit ang pagkain, sa puso nito, ay personal. Ito ay tungkol sa iyong mga alaala, iyong mga karanasan, at kung ano ang nagsasalita sa iyong kaluluwa. Ang listahan ko ay batay sa teknik, lasa at ang kwento na sinasabi ng bawat putahe. Ngunit hindi lang ito ang palabas ko. Ito ay isang pag-uusap. Inilatag ko ang aking top 5. Ipinagtanggol ko kung bakit bawat isa ay nararapat sa listahang ito na ang ating minamahal na sinangag ang nangunguna. Ngayon, nasa kamay mo na ang wok. Gusto kong malaman ang iniisip mo. Nalimutan ko ba ang paborito mo? Sa tingin mo ba dapat ang nasi goreng ang numero 1?
Baka may sikreto kang recipe ng fried rice na sa tingin mo ay kayang talunin ang lahat ng ito. Huwag ka lang umupo, pumunta sa comment section at iparinig ang iyong boses. Magkaroon tayo ng tamang debate. Ito ang tungkol sa pagkain, pagbabahagi, pagdidebate at pagdiriwang ng mga putahe na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya, sabihin mo sa akin ang lahat. Alin sa mga ito ang gusto mong tikman? O baka may iba ka pang paborito? Mag-comment sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod nating culinary adventure. Hanggang sa susunod, manatiling masigasig at patuloy na magluto ng may puso. Cheers!